Si Donald Trump merong truth platform siya, meron siyang sarili ding social media platform, yung Truth. Maraming pwedeng sumikat din sa Pilipinas. Yung X, pwede yung X. Ito na. Alam ko, yan na pala. Naka-live na pala tayo. Live na. Hindi lang natin napansin. Naka-mute pa ako. Oh. Nag-notify na. Pag nawala tong Facebook, saan tayo magkoconnect sa Instagram? Hindi, subukan natin yung X. Ano ba yun? Parang ano rin, FB rin, may Ganun din. Yung Twitter, yung dating Twitter, yun yung X eh. Hindi lang naman Facebook ang ano eh. Magandang gabi mga pogi. evening Yun. box. Oh. Oo, Yun po. iba pa na raw ang Facebook, so hinto na tayo. Hindi naman. Hindi naman nila Wag tayo naman. hindi naman nila tayo mapapahinto. Maraming pwedeng gamitin. Sa Shopee tayo. Balik tayo sa Friendster. Sa Friendster. Naghihintay lang yung X. Kunti lang sa Pilipinas, kunti lang ang gumagamit ng X eh. Anyway, magandang gabi sa inyong dalawa. And bati na siguro tayo sa mga regular viewers natin na sumusubaybay live stream, no? Even do sa mga nagpe-playback nito. Okay? So mas marami tayo nagpe-playback na hindi makasabay ng ganitong oras kasi nasa biyahe. Anyway, so magandang lalaki kaming tatlo. Magandang lalaki kaming tatlo kaysa sa inyong lahat. Ang bihira, ano ba nakain ko ngayon? Magandang araw po sa inyong lahat, saan man kayo naroon na naaabot itong program natin, Grace Life Forum. Mapagpalang araw po sa inyo. Uli si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan na walang ibang pinag-uusapan kung hindi mga bagay na merong kinalaman sa ilalim ng bagong kasunduan na kung saan tayong lahat mga Christians dito sumasailalim. Okay, so magandang araw po sa ating lahat, especially sa mga uh, uh, churchmates natin dito po sa Grace Life Church. Magandang araw po. Okay? Good evening po. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating mga taga-subaybay, no? Sa mga regular viewers ng ating live. Ito po si Brother Jerry ng Grace Life Church. Sama-sama muli tayo na pag-uusapan yung mga bagay patungkol sa biyaya ng Diyos. Ito po ay gagawin natin ngayon yung pangalawang continuation ng ating napag-usapan last time. Abangan po natin. Isang mapagpalang araw po sa lahat. So umaga man o gabi, dun sa lugar na kung saan tayo ay nakatira. So pagpalain po tayong lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. So ngayon po ay magpapatuloy tayo dun sa ating naudlot na napag-usapan nung nakalipas na parang pang-2 linggo na. Abangan po ninyo kung ano po yung mga bagay na itutuloy po natin. Ano man yung mga dapat po nating malaman doon po sa topic na napag-usapan natin. So, gaya po ng sinasabi ng Pastor Henry, magpatuloy na po tayo nang sa ganun ay makadami po tayo. So, nung nakaraang
2 linggo. So, mali pala yung sinabi ko, hindi pala 2 linggong nakalipas na ipagpapatuloy natin, kundi parang 1 buwan na po, ano po? Kasi kada 2 linggo tayo umiere. So, parang pang 4 na linggo na ito. Na sa muli, babalikan natin yung topic. No? Ang title po ay The Biggest Lies Christians Believe About God. No, yung pong mga pinakamalalaking kasinungalingan patungkol doon sa paniniwala ng tao patungkol sa Diyos. So napakalaga na tama yung paniniwala natin patungkol sa Diyos. Halimbawa po ay yung dapat ba tayong sumusunod sa Diyos dahil sa tayo ay natatakot lang sa Kanya? O dapat ba tayong sumusunod tayo sa Kanya dahil siya ay Diyos na mapagmahal? Yung pong mga ganon. So dapat po ay magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa po sa bagay na yon. At doon po sa mga napag-usapan natin tungkol sa topic po na yan, of course, ako sa pagkakatanda ko na nabanggit ng Pastor Henry yung patungkol doon sa kapatawaran. O, di ba po kalimitan sinasabi ng marami, yung doon sa Lord's Prayer na pagka ikay patatawarin lang ng Diyos kapag ikay natutong magpatawad din ng iba. No? Pero hindi po ganoon yung ating kapatawaran dito sa bagong kasunduan na kung saan ay tayo po sumasailalim. No, tayo po ay pinatawad na ng Diyos, kaya matuto tayo na magpatawad din ng iba. No? So hindi po conditional na kapag hindi ka nagpatawad ay hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So yun ay bagay na dapat alam natin patungkol sa Diyos. So marami pong kasinungalingan, no, na sinasabi ng iba o tinuturo ng iba. No? Siguro hindi naman din nila sinasadya, baka yun din ang naituro sa kanila. Gagaya po ng mga nakaraan na binabanggit po natin. And then alam ko ang si Brother Jerry nagbanggit din tungkol doon sa yung mga Kristiyano, no, na o yung mga nagtuturo nagsasabi na yung tayo daw na nagtuturo ng grace ay nagtuturo daw tayo ng license to sin. So pinabulaanan po natin yan. No, sinasabi kasi nila ay maaaring ang tao ay mabulid, no, higit doon sa mga pagkakasala dahil doon sa iniisip na biyayaan ng Diyos. So yun ay pinabulaanan natin doon sa mga nakaraan po nating pinag-usapan. Ako naman, pagkakatanda ko, nag-share ako tungkol doon sa God's love me more than when I perform better. No, yung bang mahal lang ako ng Diyos kapag ako ay nagpe-perform ng maayos. Pagka maganda yung pamumuhay ko, maayos yung pamumuhay ko, nakasusunod ako doon sa mga tuntunan ng Panginoon, saka lang ako mahal ng Panginoon. So yun po ay pinabulaanan din natin na hindi nakadepende doon sa ating magandang performance, yung ating o yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kundi doon sa sino ba yung nananahan sa atin. No? Of course, kung ikay na kay Kristo, ay yung pag-ibig ng Panginoon ay nasa sayo. No? Hindi natin pinag-uusapan yung performance. Of course, maganda rin naman talaga na tayo sumusunod sa Panginoon. So ngayon po, ay ipagpatuloy po natin yung mga usapin po na yan. No? So ang title po muli, The Biggest Lies Christians Believe About God. So tutuloy na po tayo. No? Alam ko marami po tayong pag-uusapan tungkol po diyan. So doon tayo sa mga kasunod, no, na mga lies. So Brother Jerry, baka meron ka nang nakahanda dyan na mainit-init pa. Mamaya na muna yung pastor natin na malakas ang appeal. Okay na, sundan natin yung ating topic last time about mga lies. Nabanggit na ni Brother Joel kung ano yun. So ito naman dadagdag natin yung para sa akin yung yung linyang parang God only uses spiritually strong people. Parang yung dating ang ginagamit lang ng Panginoon yung talagang spiritually strong, yung tingin ng tao na ano siya, strong yung kanyang spirituality, di ba? Napagkakamalan kasi na ang spiritual maturity bilang qualification. Yun yung nangyayari. Kaya isa ito sa piniwalaan ko na isa sa lies na ito kasama ng ating topic. Kasi although may verses na tungkol sa maturity at leadership, 'di ba? Sa 1 Timothy chapter 3 verse 6, 'di ba? Ito naman yung sinusundan, which is tama ito. Tama yung principle na ito, yung hindi dapat ilagay agad sa leadership ang bagong convert, 'di ba? Kasi para hindi siya magmalaki, para hindi maging conceited, 'di ba? Tama yung principle na yon kasi may mga responsibilities na nangangailangan ng maturity. Pero iba yung sinasabi na only spiritually strong people can be used by God. Na parang yun sila lang ang pwedeng gamitin. Hindi naman yun ang pattern ng Bible. Kasi kung babalik tayo doon si Jesus nandito pa sa mundo, sa lupa,
kasama yung mga disciples, hindi naman agad mature yung mga disciple eh. Diba? Hindi sila spiritually mature talaga agad. Nung tinawag sila ni Jesus, marami sa kanilang, nung bago pa lang sila, may mga misunderstandings, may mga takot, may arguments, may moments of unbelief. Meron silang mga ganong pangyayari, pero ginagamit pa rin sila ni Jesus habang sila ay lumalago. So magkaiba yung being used by God, yung being used by God is not equal to spiritual maturity. No? Hindi yun na being used by God is not equal to being spiritually mature. I mean, makikita sa Bible yung ginagamit na Diyos ng mga imperfect people. Di ba? Ano nga sila eh? Mga mangingisda. Mostly mga mangingisda dun sa mga disciples. Tapos dagdag pa si Matthew na isang tax collector. So yun ba? Mature na ba agad sila? Diba? Si Peter, dininay niya si Jesus. Si Tomas, nag-struggle siya, nagduda. Kahit na naging witness siya. Si Paul, sabi niya may weakness siya. Pero God worked through him. Diba? So God used a person not always a reward for spiritual perfection. May mga fear na baka mapahamak yung mga immature believer. Kaya parang ang dating, yung isang leader o kung sino namamahala sa church, parang gustong tingnan yung isang tao na para ang gamitin lang yung spiritually strong people kasi merong fear may takot na baka mapahamak, which is tama naman. Pero sabi ko nga kayo na, hindi yun ibig sabihin, hindi sila pwedeng gamitin ng Panginoon. Yun naman ay understandable pag merong ganong program ng church, merong sinusunod na ganon, na hindi agad maglagay ng mga bagong convert, no? Halimbawa, sa ministry, may mga ministry na nangangailangan ng wisdom, nangangailangan ng biblical knowledge. Yung pastoral, meron niyang responsibility o kailangan ng discernment. Kaya natural na sabihin ng leader, hindi pa siya ready sa ganyang responsibility. Pero, ayun nga yung pwede nating ingatan, na dapat nating ingatan na hindi pwedeng tuldukan natin yun, na hindi na sila pwedeng gamitin ng Diyos. Kasi kung mapapansin natin sa mga charges, meron diyang sa isang church na lang, meron diyan na alam niyang pwede siya. Pero dahil alam niya na yung sistema ng church ay parang tumitingin lang doon sa parang tingin nila, talagang ang taas ng spiritualidad, yun lang yung gagamitin sila, na meron naman silang potensyal, nandun lang sila sa isang tabi. Hindi nila hindi mailabas, hindi sila parang suppress sila, no? May guilt lalo na kung ang turo may condemnation pa, di ba? So hindi yung kanilang potensyal, hindi nila magamit. Kasi nga merong ganong sistema. So masasabi natin na isa yung kasinungalingan na parang ang dating, parang piliin lang, gamitin lang na Diyos yung tingin natin, spiritually mature. So marami dyan, kahit sa mga bawat churches, alam natin yan, meron dyan na merong kakainang gamitin ng Diyos. Kasi minsan ang nangyayari, yung performance-based pa rin, yung pagkakaintindi sa spirituality. Kasi nangyayari parang naging ranking system. Pag matagal sa church, marami kang alam sa Bible, mas spiritual. Marami kang prayer hours, spiritual ka. Matagal ka na sa church, ginagamit ka ng Diyos. Mas faithful ka sa ministry, mas malalim ang gagawin sa iyo ng Diyos. Parang ganun dati, parang may ranking, no? So under the New Covenant, ang foundation ng relationship natin with God, hindi kung gaano tayo kagaling, kundi, di ba, paulit-ulit sinasabi, kung ano yung ginawa ni Christ sa atin. So yung paulit-ulit natin na binabanggit dito na yung verse sa Ephesians 2, chapter 8 hanggang 10, 'di ba? For by grace you have been saved through faith, para walang makapagyabang. So yun yung pamantayan ng Bible sa pagtingin ng na maaring gamitin ng Diyos. Hindi lang yung sa tingin ng tao, mataas yung kanyang spiritualidad kaya siya lang yung pwedeng gamitin. Ako nga, hindi naman ako sobrang tagal, no, narinig ko sa mga elders pa na merong mga churches na meron pa silang mga prayer warriors. Tapos meron pa silang mga set ng tao na parang yun lang yung pwedeng manalangin. Ikaw na Christian, parang hindi ka pwede. Hindi ka pwede doon. Ay doon naman sa pinanggalingan ko, halos lahat sa atin nandun yung kasalanan mo, i-confess mo pa para yung siya yung maghingi sa iyo ng tawad, di ba? Parang siya lang yung ginamit para ikaw hindi pwedeng makipag-usap sa Diyos, di ba?
So, ayun nga, pagdating dun sa ganong usapin, masasabi nating lie siya. Magbigay tayo ng example, si Paul na lang. Siya nga mismo nagsabi, meron siyang thorn in the flesh. May weakness siya. Pero alam natin na siya yung mas marami sa Bible na ginamit talaga siya ng Diyos, lalong-lalo na sa mensahe patungkol sa biyaya, si Apostle Paul. Ayun lang po. Kayo pa ano pong maidagdag nyo dun sa about sa binanggit natin? Wala ka pong ano ko, Mic Pastor. po, Pastor. Yung mic po. Yan. In other words, lahat ay pwede. No? Pwedeng gamitin. No? Meron ngang saying na ano God do not call the qualified, but He qualifies the called. Di ba? So, ang parang criteria lang dyan para ikaw ay maging qualified, anak ka ng Diyos. No? Ikaw ay na-born again. Pag na-born again ka na, qualified ka na para gamitin ng Panginoon. So, yun lang yung criteria. Ang malungkot kasi niya, merong nagiging active sa church pero hindi pa anak ng Diyos eh. Okay? Yun ang malupit, di ba? Naging elder na nga pero hindi pa born again eh. Yun ang mas matindi. Okay? Pero tama yung sabi mo, no? Wala kasi ang dating ng ng yung ganyang paniniwala parang merong spiritual elites eh. 'Di ba? Parang merong mga grupo ng mga Christians na class A, no? Tapos merong mga class B, class C. At eto mga class A, sila lang yung mga pwede talagang gamitin ng Diyos na na mightily. Tapos kinakategorize pa yan minsan, 'di ba? Minsan kasi kasalanan din ng mga alam mo kung bakit? Minsan masyado rin nating nabibigyan ng ah, parang pagpapahalaga yung mga taong parang ang dating may husay talaga at may mga giftings, no? Kaya minsan ang introduction pa sa kanila kapag tinawag, let us all welcome the man of God, mga ganyan, di ba? The man of God. Dati servant of God lang, ngayon man of God na eh, no? Point ko, wala namang problema sana doon. Kaya lang by doing that, minsan ang nangyayari, nagkakaroon nga ng double standard na sa mga Christians, no? Meron na ngayong mga elites, no? Spiritual elites na kung saan yun naman nanliliit ka tuloy kung ikaw ba ay Pero may punto rin naman yung sinabi mo kanina, yung binigyan ni Paul ng qualification. Eto naman, may kinalaman to sa mga leader na. No, kung ang pag-uusapan naman ay yung hahawak na ng leadership position, kagaya ng elder o pastor, sabi ni Paul, dapat may qualification naman doon, no? Yung dapat yung ilalagay sa ganyang position ay yung mature na, no? Hindi po pwedeng immature pa kasi mag-handle siya ng ng mga mga tao eh. So, importante 'yon. Tapos kailangan din para sa kanya ay kaya niyang i-manage yung sarili niyang pamilya. Kasi ang ima-manage niya na ay simbahan. So talagang may qualification yon. But generally speaking, lahat ng Christians qualified na gamitin ng Lord. No? Basta ang criteria lang, dapat born again. Okay? Hindi, kasi minsan hindi pa born again. Nagiging elder pa hindi pa born again. So basta ang criteria, Christian. Okay? Tapos, ah ang importante yung yung qualification na lagi binabanggit ito kapag merong training eh. Yung FAT kung tawagin, FAT, pagka isang Kristiyano faithful, available, teachable, ayan, mas nagiging kagamit-gamit yan, no? So napaka-importante no. So it doesn't matter kung yan ay sabihin mo 1 taon pa lang Christian, 2 taon pa lang, as long as siya ay siya ay nagpapakita ng faithfulness, availability, teachable siya, mas nagiging mas nagiging useful 'yon sa Panginoon. Okay? So biggest lie diyan sa portion na 'yan,
yung meron lamang group of people na spiritual elite na qualified para gamitin ng Lord, no? Lahat pwede. Lahat pwedeng gamitin. Oo. Minsan nga may ano, may nagtataka eh, no? Ah, yung iba matagal ng Christian, dekada na, tapos yung iba 2 taon pa lang, pero parang ano, parang mas useful siya, mas nagagamit na siya, no? Mas nagmamature pa. Minsan may ganong mga cases eh. So ang ano nun, ang posibleng dahilan, siya kasi nagbibigay siya ng availability time niya, nagbibigay siya ng ah, oras sa kanyang paglilingkod, no? Yun lang naman ang importante ron. So walang spiritual elite. So yun yung point, no? Maganda nga yung example mo kanina eh, no? Ah, yung mga pinili ng Lord eh para maging disciple niya, lahat yun halos may sablay eh. Di ba? Lahat yung puro may sablay eh. Kasi nung mga panahon na yan, ang mga rabbi, kapag sila ay magpipili ng disciple, hindi sila basta-basta pumipili. So parang nag-a-apply sa kanila yung mga disciple. At sila, is-screen nilang mabuti yon. No? Kapag nakita nila na medyo eto, walang potential to, hindi nila yun na pinipili. So, makikita mo, magugulat ka. Kaya yung mga Pariseo, nagtataka eh, bakit yung mga pinili ni Lord eh, mga ordinaryong tao eh. Halos sa majority pa rin, mga mangingisda, di ba? Pagkatapos, merong tax collector, kung saan, yung panahon ni Jesus, branded yun as sinner. So, lumalabas nga talaga, pag tinignan mo yung mga original disciples ni Lord, eh, talagang nasa category yun na parang hindi papasa kung sa panahon natin, no? Pag tinignan mo. Anyway, pero may mga simbahan akong narinig, no? Na ang qualification para ikaw ay maging elder sa kanilang simbahan, dapat mayaman ka. Hindi ka lang hindi ka lang hindi ka lang parang mature, no? Dapat pati pitaka mo mature din, okay? Meron akong ganong narinig, no, sa malalaking simbahan 'yon, sa mga mega church, no? Okay? Marami naman silang mega church eh. So bahala na sila mag-isip kung saan yung church na sinasabi ko na hindi pwedeng wala kang pera para maging elder ka. Anyway, so maganda yung biggest lie yan, no? As long as yung tao Christian, born again, tapos nagre-rely siya sa kapangyarihan ng Panginoon, not on his own strength, tapos willing siyang magpagamit kay Lord, no? Yun naman ang importante ron. You can be used by God kapag ikaw ay Pero syempre, pagka leadership position lang pinag-uusapan, may criteria na yon. May criteria niya. May criteria na. So maturity is number 1. Tapos yung domestic qualification, importante rin na namamanage mo yung sarili mong tahanan. Kasi how can you manage the church kung yung sarili mong tahanan hindi mo siya ma-manage? Hindi ka rin dapat palaaway, no? So, yun yung mga qualification. Okay? So, dinugtungan ko lang yung kay Jerry. O ikaw, Brad, baka meron ka. Naalala ko tuloy yung sa church noon, pati yung may qualification, pati yung pagtitake ng Lord's Lord's Communion. Lupit, Oo, Lupit. ang daming qualification eh. Kailangan di ka nakagawa ng kasalanan kanina o kaya kagabi. Di ba? Kaya kailangan baptize ka. Di ba? Yan ba mga ganon? Eh, ang pinag-uusapan lang naman doon yung pag-alala. Sabi naman ng Panginoon, alalahanin niyo ako sa pamamagitan nito eh. So, naisip ko tuloy yun eh. Na nalalagyan ng iba-ibang qualification. Ako, naalam ko lang talaga dyan, basta willing ka. Kasi ang hirap mo namang magamit yung hindi willing. At saka naisip ko po, Pastor, Brother Jerry, yung di ba, yung Samaritan woman. Wala pa naman siya doon sa qualification eh. Pero nagamit siya para mag-share ng gospel eh. Nung nakilala niya ang Panginoon eh. Binanggit nga ng Panginoon kung anong buhay meron siya eh. Pero pagkatapos nun, lumarga agad siya eh.
Pero kung meron pa po akong gustong ibahagi dito na patungkol dyan sa biggest lies, no? Christians believe about God, no? Yung po bang I have earned God's acceptance every day. Yung kailangan Naku, mong ma-earn yun. Yung bang Oo. kailangan pagising mo sa umaga, kailangan luluhod ka na kaagad. Tapos Oo. mananalangin ka, magbabasa ka ng Bible, no? Bago ka kumain, kailangan mag-almusal, manalangin ka uli. Bago ka lumabas ng bahay, kung magtatrabaho ka, manalangin ka uli. 'Di ba? Yun po yung Tapos kailangan doon sa trabaho mo ay maayos yung pakikitungo mo, no? Huwag kang makaisip ng hindi maganda para maging lagi kang accepted sa harapan ng Diyos. O, yun po yung yun po yung mga aral na kinalakihan natin eh. O, yun yung mga ganong bagay na lagi kong naririnig eh. Na pag kayo na hindi mo nagagawa, although naniniwala tayo na maganda naman po yung bagay na yun. Diba? Maganda naman yung nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng Bible, diba? Tapos bago lumabas ay humihingi tayo ng gabay sa banal na spirito na tulungan tayo sa ating mga gagawin, bigyan tayo ng wisdom. Maganda naman po yun. Pero hindi po doon nakadepende yung acting acceptance sa harapan ng Panginoon. No? Acceptance is received, not achieved. Natanggap natin siya, pero hindi natin siya na-achieve sa pamagitan ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi ang acceptance natin ay nakadepende doon sa ginawa ng Panginoon. Diba, meron nga lagi nating sinasabi na ito'y biblical naman, no, na ang nakikita ng Panginoon na yung kalinisan niya pagka tumitingin siya sa atin. Then yung obedience flows from acceptance, it does not create acceptance. No, yung dapat pagka tayo sumusunod, no, nagmumula ito dun sa tayo tinanggap na yung ating pagsunod, no. Hindi yung kaya tayo sumusunod para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat mapaghiwalay po natin 'yon. No, marami pong ganung Kristiyano eh. Maganda po yung pagsunod. No, wag po ninyong mapagkamalian. No, sabi nga ng Brother Jerry, ay hindi tayo nagtuturo ng license to sin, o hindi rin tayo nagtuturo na ang tao wag sumunod. Wala tayong sinasabing gano'n. Maganda po yung pagsunod. Pero yung acceptance po natin ay hindi dahil sa tayo sumusunod. Kundi yung ating pagsunod, yan ay bunga nung pagtanggap sa atin. No, yung naramdaman na natin, tayo yung katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon dahil kay Kristo, therefore, ang nagiging bunga, sumusunod na tayo. Kasi magkaiba ang motibo nun eh, pagka ganun eh. Diba? Iba-ibang motibo nun pagka gusto mo lang matanggap ka. Kumbaga sa konsepto ng tao sa tao, parang people's pleaser yan eh. Diba? Yung parang gusto mo lang mapasaya yung isang tao para maging katanggap-tanggap pa sa kanya. Kaysa dun sa naramdaman mo na katanggap-tanggap ka o tinanggap ka, tapos yung bunga ng kagalakan na yon na nag-uumapaw sa puso mo, saka ka ngayon nagiging maayos. No? So, yun po yung isa sa biggest lie na siguro maging yung iba kinalakihan na nila to eh. I have earned God's acceptance every day. Yan ang malupit dyan, araw-araw. Yun siguro yung pressure dun eh. Kasi araw-araw, kailangan mong gawin. Yun ang medyo mabigat doon. Sir, baka meron kang gustong banggitin tungkol dyan. Baka meron kang gustong idagdag. Oo, unang-una, malinaw na sinabi ng Bible, no? Sabi ni Apostle Paul, we are already accepted in Christ. Yung accepted doon is charito, nang ibig sabihin is blessed and highly favored. So in other words, yung acceptance natin with God, hindi natin na-earn yun eh. Out of gratitude na lang, kaya tayo gagawa ng mga bagay na gusto nating ikalugod ng Diyos. Kasi nauna na nating naranasan yung acceptance. Mali kasing motivation yung kaya mo ginagawa yung ikaw ay magdadasal, magbabasa ng Bible, iiwas sa kasalanan, mamumuhay ng as much as you can, nakalulugod sa Diyos, no? Mali yung kaya mo ginagawa yon ay dahil gusto mong ikaw ay magkaroon ng acceptance with God. Maling motivation yon kasi you are already accepted. Yung acceptance natin with God is not based on our performance. Kaya out of gratitude na lang yung ginagawa natin. Since we are already accepted, yun yung sinasabi ng Ephesians, no?
out of gratitude, tayo naman ay gagawin natin yung mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Kung kaya mong gumising ng mas maaga pa, madaling araw pa lang, mananalangin ka na, magbabasa ka ng Bible first thing in the morning, pagkatapos iiwas ka sa lahat ng tukso, mamumuhay ka ng matuwid. No? Lahat ng yan dapat nating gawin. Pero hindi mo yan gagawin to earn acceptance. Gagawin mo yan out of gratitude. No? Hindi para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Yun ang dapat maging malinaw sa atin. No? Kaya lang kasi marami nga, biggest lie nga yan yung parang ang dating kailangan mong kailangan mong paghirapan yung acceptance natin with God which is yun yung isa sa pinakamalaking problema. Ito lagi ko itong sineshare no, yung meron tayong one time na isang song leader, naka-assign siya sa church para mag-worship lead. Tapos, nung malapit na magsimula, lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, pwede bang hindi muna ako kumanta? Sabi ko, bakit? Ikaw ang naka-assign na. Sabi niya, kasi, mabigat sa damdamin ano ba nangyari? Sabi niya, kasi kanina bago ako umalis, nagtalo kami ng nanay ko. So, ang feeling niya ngayon, nakagawa siya ng kasalanang malaki dahil na-disrespect niya yung nanay niya at nakapagsalita siya ng hindi maganda. So, ang pangit-pangit ngayon ng araw niya. So, ang feeling niya ngayon, hindi siya worth na lumapit sa Panginoon. No, hindi siya worthy to come before God. All the more, maglilid pa ng worship. So, saan niya binase yung acceptance niya? Sa performance niya. Ang feeling niya, hindi siya i-accept ng Panginoon o hindi siya accepted ng Lord ngayon because of what she did. Maling maling batayan yun. Unang-una, ang paglapit natin sa Panginoong Diyos, according to the book of Hebrews, we come boldly to God through His blood. Nagkaroon tayo ng access sa Panginoon by the blood of Jesus. So, pag lumalapit tayo sa Panginoon, hindi by our own effort ang paglapit sa Diyos. It's the blood of Jesus. We were drawn near to God by the blood of Christ. So, maling isipin na hindi ako makakalapit kay Lord ngayon kasi kasi for yung performance ko. Kanina lang uminit ang ulo ko, nagkasala ako. So, maling maling basis yun. That is one of the biggest lie na dala-dala ng maraming Christians today. Yung kapag ka sila ay meron nga tayong kapatiran, nag-confess sa akin isang umaga. Sabi ko, Brad, ba't wala ka last week? Pastor, gusto ko kasi pag magsisimba ako, masarap yung pakiramdam ko, yung parang banal na banal ako. Uminit ang ulo ko Tinamad na raw siyang magsimba. Bakit? Kasi uminit ang ulo ko, pakiramdam ko, hindi ako dapat humarap kay Lord ngayon. You see, that is one of the biggest lies. Na yung acceptance mo, binibase mo on your performance. Hindi. Accepted ka na ni Lord. So you do not earn God's acceptance. You are already accepted. So tayo ngayon, gumagawa lang tayo ng mabuti, namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon, no? Nag-i-strive tayo na gawin yung lahat ng mga magagawa natin upang mamuhay ng nakalulugod sa Diyos, hindi para i-accept tayo ni Lord, hindi para ma-earn yung acceptance. Accepted na tayo. Yun yung dapat nating maunawaan. Yun yung sinasabi ng Ephesians, no? Tayo ay we are already accepted in the beloved. So yun yung diyan. So maganda yung one of the biggest lie actually yan. Yang ang mga Christians parang ang feeling nila kapag nakagawa sila ng hindi maganda, nagagalit si Lord. Okay? Diba? Pagkatapos kapag nagsisi sila ng kasalanan at saka lang uli okay sila ni Lord, no? Yun yung isang malang one of the biggest lie. Kasi in the first place, hindi naman masusurprise pa si Lord sa sa mga magagawa mong kasalanan God is omniscient. Alam niya lahat ng magagawa mo pang kasalanan. Ikaw masusurprise ka pa, pero si Lord hindi na. Alam niya yung mangyayari sa iyo. Hindi ka pa nga nagigising ng umaga. Matutulog ka pa lang ng gabi. Alam na ni Lord na iinit ang ulo mo na kinabukasan ng umaga.
So, God will never be surprised at all sa lahat ng mangyayari pa sa atin. So point ko lang, no, base kasi sa karanasan ko na may mga kapatiran tayong binase yung kanilang acceptance with God on performance So hindi natin na-earn yung acceptance. Our acceptance is based on the finished work of Christ. Yun yung magandang diyan. Ginaya nila sa tao ang Diyos, ano? Kaya ang tao kasi minsan ganun Pero hindi ganun ng Panginoon Masyado nilang nilimitahan yung lalim ng pasensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi ganun ng Panginoon So si Brother Jerry, alam ko meron pa tong idadagdag Maraming bigas lang yan si Meron pa yung Jerry. hinanday si Brother Jerry. Naalala ko lang, pinasuka-suka pa yan si Jerry Baka nasikmuraan pa ngayon, Pastor Nasikmuraan. Dagdag na ulit natin. May madagdag na ako dun sa na naisip ko kanina kasi kung yung acceptance ay parang i-renew araw-araw. Pag ganun, parang may problema ka rin sa salvation kasi kasama yun sa identity. Kung hindi ka accept, Yes, paano correct. ka naging son? Paano ka naging anak? Kung hindi ka anak, paano ka naging forgiven, di ba? Kasama yun Kung may problema Correct. sa acceptance, paano kung nawala ka, hindi mo na rin yun, no? Tapos nawala ka na sa mundo May problema yung salvation. Hindi siya, nakakatakot yun. So, ang next natin na line na pinipag-usapan is yung, actually, nahapiyawan to ni Pastor kanina yung faithfulness guarantees success. Sabi ka ni Pastor kanina, parang may charges na pag hindi makapal yung pitaka mo, hindi ka pwede maging wala kang elder. Kasi para kapag manipis yung pitaka mo, ma-question yung faithfulness mo, yung faith mo. Kasi parang ang faith mo, parang may sinasabi sila na kung faithful ka talaga, hindi ka dapat naghihirap. Kasi yung success, di ba, may mga nagtuturo ng yung prosperity gospel na parang magli-link siya doon sa yung pananampalataya. Ang lupit niya na. Oo, di ba? Kaya may mga ganung nabanggit ni Pastor kanina na parang questionable yung faith mo kapag manipis ang pitaka mo. Pero si Jesus, hindi siya nag-promise sa kanyang mga followers ng material prosperity. Ba, sabi nga niya sa John 16:33, in this world you will have trouble. Hindi pera Diba? But take heart, I have overcome the world, 'di ba? 'Yun yung sinabi niya. Ito tayo mga Kristiyano, mga follower ni Jesus. Yung faith hindi natin pwedeng i-equate doon sa ating mga kung anong meron tayo material, no? Kasi ang sabi ni Jesus hindi follow me and you will be rich. Follow me and you will have no problems. Hindi Diba? Instead, piniprepare niya yung mga disciples sa troubles na haharapin. Kasi kung ganun yung mangyayari na parang tawag nito parang pag ang dating dapat mayaman ka pag tawag nito yung faith mo talagang mataas. Itong sinasabi ng Bible na yung sa 2 Timothy, indeed all who desire to live godly in Christ will be persecuted. So mahirap i-reconcile ito kung yun yung paniwala natin na kapag mataas yung faith, sobrang faithful ka, dapat mayaman ka. At siguro na may mga nakikita tayo na alam natin talagang faithful pero hindi naman mayaman. Tama ba ako? Merong mga yung talagang nasa church hindi naman talaga materially meron. Di talaga mataas yung antas yung kanilang about sa pera kasi pera pinag-usapan dito. Kaya nga nabanggit kanina nga kapag makapalpita ka mo ibig sabihin parang mas mataas yung faith. So mahirap i-reconcile itong verse na to na if you desire to live godly in Christ, Jesus will be in all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. No, kaya minsan naman itong most common naman na verse yung Philippians yung I can do all things through Christ who strengthens me. Minsan ito yung pinaguhugutan na parang kapag pinanghawakan tong verse na to, parang laging positive na talagang magkakaroon ka, maging successful ka. Although hindi against ang Lord doon sa success. Nandiyan na yan
blessed na tayo eh. Yun yung sabi, we are blessed. Hindi against doon. Sometimes talagang makikita natin merong binibless ang Lord randomly. Meron diyan may mga mayaman kahit hindi nga pupunta ng church, makita natin mayaman eh. Pero ang sinasabi ko lang dito, yung mga gumagamit ng verse na ito sa yung Philippians chapter 4 verse 12 to 13, yung I can do all things to Christ who strengthens me. Minsan mali kasi yung paggamit kasi hindi talaga binasa yung ano yung konteksto nito. Parang pinanghawakan lang paano pag nag-fail, hindi masisituloy si Lord. Lord, nasa na yung sinasabi ng verse na andiyan ka lagi, na I can do all things. Tulad na lang nung si Stephen Curry, di ba? Yun yung laging nakalagay sa kanyang sapatos eh. Although alam natin si Steph talagang number one greatest shooter nga siya, di ba? Oh, nabago niya yung ano ng takbo ng larong basketball eh kasi yung tira niya sa labas puro tres. Samantalang dati puro salaksak. Talagang ang dami niyang championship. Pero alam natin na may mga times na hindi niya nasushoot at minsan siya pa yung cause nang hindi sila nananalo. So itong verse na ito hindi siya yung garantiya na parang ang dating parang pagka ano ka magiging mayaman ka kapag faithful ka. Ito isa sa panghawak yung verse na to. At take note na ang nagsabi nito si Apostle Paul. Na siya mismo nagsasabi, meron siyang weakness. Di ba? Pero ang sabi kasi sa verse na to, kontento siya. Meron siya o wala, marami siya o konti, kontento siya. Yun yung tamang interpretasyon ng verse na ito. He can do all things to Christ who strengthen him. Ganun din tayo dapat gamitin natin yung verse na to. Meron tayo o wala, sa taas tayo nasa baba, matibay tayo kasi merong Diyos na nagpapatibay sa atin. Hindi yung parang dating kapag sobrang faithful tayo, talagang yayaman tayo. Walang ganun. Because iba yung iba yung tao na naghihirap. Kasi ako naniniwala ako, nagpo-provide ang Panginoon. Pero pagka hindi mo rin na-manage ng tama, may tendency na mahirapan ka sa buhay. Kasi hindi natin na ma-manage ng tama yung pinoprovide ng Panginoon. Trabaho, nakita naman tayo. Pero hindi natin na ma-manage ng maayos, posible mahirapan tayo sa buhay. Pero hindi din naman ibig sabihin na pagka ikay Kristiyano na, at kung totoo kang Kristiyano, ang katibayan na ikay totoong Kristiyano nga, dapat yumaman ka. Diba? Hindi rin yun ang katibayan nun, na pag yumaman ka, ibig sabihin faithful ka sa Panginoon. Although meron din namang mga Kristiyano na yumayaman talaga. Kahit hindi nga sila faithful, yumayaman eh. Meron nga ganun, kahit hindi faithful eh. Meron din namang faithful na yumayaman. Because merong purpose ang Panginoon naman doon kung gano'n, kung may paggagamitan siguro sa kanya tungkol doon. Pero meron talaga ating isarado. Pastor Henry, baka meron kang gustong sabihin doon sa sinabi ni Mahirap Brother Jerry. naman maging sukatan ng pagpapala. Mahirap maging sukatan na ikaw ay blessed dahil marami kang pera. Although isang magandang parang patunay yon na ikaw ay pinagpala dahil materially meron ka. Pero not necessarily all the time na kapag ka may pera, pinagpapala. Kasi lalabas niyan, yung mga walang pera hindi pinagpapala. Okay? Nagkaroon pera, no? Diba? Kasi kung magiging sukatan mo ng spirituality niyan is yung pera. Ganun ang magiging dating niyan. Kung ang success, ano mo, ibabase mo sa sabihin nating dami ng laman ng pitaka, lalabas ang Panginoong Yesus ay hindi successful. Okay? Kasi nga, nung magbayad nga sila ng buwis, wala nga dalang pera si Jesus. Sabi nga niya kay Pedro, manghuli ka ng isda. Okay? Doon sa isdang mahuhuli mo, nandun yung pera na tawag dito na ipambabayad natin. So, kung ang success ay ibabatay natin sa kapal ng pitaka, that is success but in worldly terms, no? Sa worldly standard 'yon. Kasi ang mundo, ang success sinusukat sa sa accomplishment, sa bank accounts, no, yung mga savings natin, gaano karami yung pera natin sa bangko, ilan yung mga properties natin, no.
So, by worldly standard, yun yung success. Pero pagdating sa Christian faith, no, God has a different standard. Kasi ako, naniniwala ako, pagka humarap ka na sa Diyos, hindi naman niya tatanungin sa'yo kung gaano kalaki yung naipon mong pera eh. Hindi niya rin tatanungin sa'yo kung ilan yung property na pundar mo, ilan yung coaching na bili mo. No? Hindi yun ang tatanungin ng Lord eh. Sa tingin ko, kung meron man, although it is not written in the Bible, kung may hahanapin sa'yo si Lord, siguro ang hahanapin niya, nasa na yung mga kaluluwa na nadala mo sa Panginoon. Kung hindi ka masyadong naging busy sa pagpapayaman. Di ba? So hindi naman niya hanapin sa atin eh, yung laki ng naipon natin eh, no? Pero of course, we do not deny, mahalaga ang pera. Magiging ipokrito naman tayo kung sasabihin natin ayaw natin yan. Gusto natin yon, no? At maaaring minsan nababanggit din natin sa mga kapatiran kapag sila ay nagkaroon ng sasakyan, uy, blessed na blessed ka, di ba? Nababanggit din natin sa mga kapatiran kapag sila ay napopromote at lumalaki ang sweldo, uy, pinagpapala ka. So we cannot deny ang pagkakaroon ng material na bagay ay isang paraan din ng Diyos para pagpalain tayo. Pero hindi natin po pwedeng sabihin equally na kapag ikaw ay walang ganyan, hindi ka blessed. Tapos iaano mo na, ikukondem mo na yung mga taong medyo salat sa kaperahan, nasasabihin mo na ano yan, hindi yan pinagpala ng Diyos. Hindi. Tayong mga anak ng Diyos, pinagpala na ng Panginoon. Di ba? Sabi nga ng Ephesians, no? You are blessed with all spiritual blessings in Christ. Pinagpala ka na. Hindi pagpapalain pa lang ng lahat ng spiritual na pagpapala. And we all know, alam ko naman, lahat ng Christians mag-agree dito, spiritual blessings are far more important or far more greater than material blessings. Di ba? Hindi lang kasi natin yung masyado nabibigyan ng pansin. Pero kung titingnan natin talaga, ang mga spiritual blessings is far greater than material blessings. Kasi hindi naman nabibili yun eh. Di ba? Si Lord na nagbibigay yun eh. So, magandang punto yan. So, wag tayong maniwala doon. That is one of the biggest lie na kapag ikaw ay maraming pera, ikaw ay talagang patunay na pinagpapala at tapat ka sa Diyos, no? Tapos lalabas kasi niyan, yung walang masyadong blessing, hindi tapat sa Diyos. Kawawa naman sila. Eh, ang dami kong nakitang tapat sa Diyos pero walang pera eh. Di ba? Maraming tapat sa Diyos eh, na wala namang pera. Oo. At marami rin namang hindi tapat sa Diyos na napakaraming pera. So, hindi basis yon. Hindi ano yun, hindi batayan yon. Ang iniisip nila, yung common pastor iniisip nila, Brother Jerry, hindi yan blessed kasi hindi nagtatights. Oo. Di ba? Naalala ko tuloy nung bago ako napunta sa Grace, 2016, 10 taon na ngayon. Talagang active ako doon sa pagtatights eh. Pero nawalan pa ako ng trabaho dahil sabi ng doktor, hindi sa'yo pwede yung trabahong mainit. So hanggang ngayon, wala akong trabaho. Kasi sabi nung doktor, hindi ako pwede sa initan. Sabi ko, bakit gano'n? Nagtatights naman ako noon Ganun nangyari. So, nakatatlo na tayo, no? So, nakadalawa si Brother Jerry. Meron pa akong habol bago tayo matapos, no? Sige. Ito yung pang-apat natin, the biggest lie. God blesses me because I deserve it. Yan. Yan ang sinasabi ko eh. Yan, di ba? Yung, di ba? Kaya hindi pinagpapala. Kaya hindi ka pinagpapala, hindi mo deserve. Opo. yan ang sinasabi ko eh. Di ba? Ako po naniniwala ako sa reward, no? Naniniwala ako na pag tama yung motibo natin dun sa ating ginagawa, magkakaroon tayo ng reward, no? Kasi hinanda ng Panginoon yan para sa atin. Sa pagbabalik niya, meron siyang ihahandang ganyan. Pero ako po yung naniniwala na meron pa kasi ako napakinggan doon sa isang dati nating pinapalo lagi na grace preacher din, na sabi niya, yun daw pong grace ay hindi tayo tinutulungan. Ito, medyo i-correct nyo kung may mali dito. Pero sabi niya, ang grace, siya mismo yung gumagawa. Hindi niya tayo tinutulungan, kundi siya mismo yung gumagawa.
Kumbaga hindi niya lang tayo inaalalayan, kundi bago natin gawin yung isang bagay, siya mismo yung gagawa sa atin o siya na mismo yung gumagawa. No, yan po yung kanyang ideyang sinabi. Ngayon, ano po yung punto? Ang punto ay kahit tayo mayroong magandang motibo doon sa paglilingkod at tayo re-rewardan ng Diyos balang araw, kung paano natin nagawa yung isang bagay, grace pa rin ni Lord ang tumulong sa atin eh. O grace pa rin ni Lord ang gumawa sa atin. Kasi yung lakas natin galing sa Kanya. Diba? Yung abilidad natin galing sa Kanya. So ano yung bagay na deserve tayo? Kung Diyos pa rin naman ang gumawa. Nag-decide lang tayo, meron tayong magandang motibo, pero yung grace pa rin ni Lord ang gumawa sa atin para magkaroon tayo ng reward someday. So, paano tayo naging deserve nun? Diba po? So, ang glory nun lagi pong nasa Panginoon. No? So, walang pwedeng makapagsabi na, deserve ko to. Diba? Eh, hindi nga tayo karapat-dapat eh. Kung titingnan lang natin yung mga natatanggap natin sa Panginoon, kahit ako po personally, iniisip ko kung karapat-dapat ba ako eh. Kasi iniisip ko, nakakagawa din ako ng kasalanan, nakakagawa din ako ng mali. Akin na lang po yun. Pero may natatanggap tayo sa Diyos eh. Hindi tayo deserve. Kasi dahil dun sa grace niya sa buhay natin. So, the biggest lie, no, isa po dyan ay God blesses me because I deserve it. Yung salvation natin, hindi tayo deserve. Di ba? Hindi tayo deserve dun eh. Oh, yung ating paglilingkod, kahit tama yung motibo natin, kung paano natin siya may-perform, grace pa rin ni Lord eh. So wala pong deserving sa atin. Kung merong deserve po ng bagay na yan, of course ang Panginoon lang, walang ibang deserve dito. Deserve ng pagsamba kasi siya lang talaga yung may gumagawa sa buhay natin kung bakit tayo nakakakilos ng kung ano po yung nararapat. So bago si Pastor, Brother Jerry, baka meron kang gustong idagdag doon sa sinabi ko. Tapos si Pastor na yung ano. Pag Yung, ganun yung tono ng sinasabi na kaya ako binibest kasi deserve ko, parang medyo mayabang yung dating eh. Hindi medyo. Mayabang talaga. Mayabang talaga. Hindi, ginaanan ko lang ng konti basta pero yun talaga yun. Pero paano malinaw na performance-based yung pagkakaintindi niya dun sa blessing. No? Kasi kaya naman masasabi niyang deserve niya kasi syempre inisip niya dahil sa kanyang mga ginawa, kung ano man yun. Alam naman natin, hindi ganun yung magbigay yung blessing ng Panginoon. Lalo-lalo na pagdating sa spiritual blessings. No? Ayun lang po. Sir Henry. May kanta dati ewan ko kung naabutan niyo yon, yung Lord, I offer my life to you. Alam niyo? Tapos may portion doon na sinabi na, what do we give that you have not given? Di ba? What do we ask that is not already yours? All we possess. Di ba? So parang lumalabas, so sabi ng kanta, lahat naman ng meron tayo, bigay lang ng Diyos eh. Di ba? You do not deserve it, no? Lahat naman ng tinanggap natin is all by grace. Okay? Hindi natin madideny yun. Kahit yung reward na matatanggap natin, masasabi pa rin natin is still grace, no? Pero siyempre, it's another story kasi nanggaling naman yun sa paglilingkod natin sa Panginoon, eh, no? But still, at the end of the day, masasabi mo pa rin, Lord, I don't deserve this. Ang punto doon is yung mindset eh, na kapag tinanggap mo na yung reward, ang nasa isip mo, deserve ko to. Yun yung nagiging problema. So, I do believe, no, ang dapat na magiging response pa rin natin dyan, Lord, hindi ako deserving dito sa binigay mo. So parang, Lord, sobra-sobra tong binigay mo para sa akin. So ganun dapat, di ba? Although God really rewards yung mga hard work ng mga believers, no? Yung mga labors nila. Pero on our side, dapat ano pa rin yan? Meron ka pa rin humility na magsasabi na hindi ko deserving ito. Di ba? Dapat lang naman natin talagang paglingkuran ng ang Diyos with or without blessing. Di ba? So yun ang importante diyan. Kaya maganda yung meron kang grace perspective sa sa lahat ng bagay na ginagawa mo eh. Makikita mo talaga kung ano yung dapat na response mo sa Panginoon eh. Di ba? Katulad dito, yung mga pinag-usapan natin, no?
iniisip mo hindi ka qualified mag-serve sa Panginoon dahil yan ay para lang sa mga spiritual elites, no? Sa mga ano, sa mga magagaling, no? Sabi ng Bible God chose the weak to shame the strong, di ba? Pinili daw ng Diyos yung mga mangmang upang ipahiya ang mga matatalino. So he does not call the qualified. He qualifies the call. At ang qualification lang naman is maging anak ka ng Diyos, maging Kristiyano ka. At taglayin mo yung mga katangian ng faithful, available, teachable, magagamit ka ni Lord. Yun ang importante doon. Hindi siya para sa mga spiritual elites lang. Okay? So, marami pa tayong mga biggest lies na na po pwede pag-usapan. Kaya lang, kulang ang oras natin. Kaya palagay ko magtatagal pa tayo sa series na to kasi napakaraming lies May anim In pa fact, ako, may pastor, mga may anim pa ako naka-imbak sa baul eh. Pastor, wala pang naibigay eh. Wala pa ako naibigay puro ano lang ako, puro sundot-sundot lang sa mga ano niyo Pero alam mo actually, nung yung pinanggalingan ko simbahan, ang daming biggest lies na practices doon. Sa totoo lang. Katulad na lang nung wag sana ma-offend yung yung mga nasa sabihin nating nagpa-practice ng mga patawa-tawa, patumba-tumba, yung mga ganong mga practices, no? Kasi parang ang dating pagka ikaw ay hindi tumumba, hindi ka napuspos ng banal na espiritu. Tapos pagka tumumba ka, ibig sabihin nun, hinipo ka ng Panginoon at napuspos ka ng banal na espiritu. Tapos meron ngayon yung tawa ng tawa. No? Tawa. Tapos ngayon may pakisay-kisay pa. No, yung talagang naggugulong na, gumugulong do sa sahig na, kadumi-dumi ng sahig. Pagulong-gulong. Di ba? So, wag sanang ma-offend, no? Kasi naniniwala tayo na these people are sincere sa kanilang ginagawa, but sincerely wrong. No? Kailangan nating i-correct yung mga ganong practices kasi that is a lie. Kasi ang feeling tuloy ng ibang Christians na hindi nila nararanasan yun, hindi sila tumutumba, hindi sila nagpapagulong-gulong, hindi sila nangingisay-ngisay, hindi sila anointed, hindi sila inanoint, hindi sila hinipo ng Lord. Ang malaking problema, saan natin mababasa sa Bible na kapag ka nangisay-ngisay ka dyan at pagulong-gulong ka, ay hinipo ka ng Lord at ikaw ay napuspos ng Holy Spirit. Walang nakalagay na ganun sa Bible. Yun ang malaking problema. So that is one of the biggest lie din na dapat nating i-deal. Okay? So, siguro sa mother time, mapapag-usapan natin yan. Marami pa tayong mga lies na pag-uusapan. Okay? Sige, paalam na tayo. Nakaisang oras na tayo. So medyo bigyan natin ng konting recap yung nabanggit ni Brother Sige. Jerry, yung ang ginagamit lang ng Panginoon ay yung mga spiritually strong. Ba yun yung nabanggit? Naisip ko po si Gideon. Di ba si Gideon, di naman siya spiritually strong eh. Nung tawagin nga siya ng Panginoon na matapang, nagulat pa siya eh. Sino matapang? Hinanap niya kung sino eh. Kasi alam niya hindi siya matapang eh. Di ba? Ano siya eh, Ang considered tawag nga sa siya kanya, na, Mighty Warrior, di ba? Tinawag siyang Mighty Warrior. Pero pambira. dinilay niya Ako, Mighty Warrior. Hindi rin siya makapaniwala eh. So, yun na yan eh. So, patatapangin ka na lang ng Diyos. Patitibayin ka na lang habang basta willing ka. Kahit Yes. medyo takot ka pa, medyo ano ka pa, mahina ka pa. Pero kung willing ka at tumuloy-tuloy ka, yung tapang dumadating na lang yan eh. Tapos yung Correct. pangalawa, Brad, yung patungkol dun sa blessed ka lang, faithful ka lang kung sakaling nakikitaan ka ng financial di ba? Ano bang tawag doon Kapag ikaw ay umaasenso, parang katibayan niya na faithful ka. Parang ganon. Ayun, ganon. Kaya ang daming faithful, walang pera eh. So, yun po yung pangalawa. Yung akin naman po ay I have earned God's acceptance every day, no? So, kailangan araw-araw trabahuhin natin yung acceptance sa Panginoon, no? So, yun po yung hindi natin pinaniniwalaan, no? Accepted na tayo in Christ dahil sa Panginoong Kristo. Okay, so yung mga nagno-notes po pwede niyo pong isulat yan. Then pang-apat, biggest lie, God blesses me because I deserve it. Ayun, of course, wala pong deserve sa atin. So nawa po ay meron po tayong mga napulot, natutunan doon sa mga ating napag-usapan ngayon. Marami pa pong nakahanda sa baol.
Si, si Pastor Henry, alam ko marami pa itong nahanda eh. No? Parang ano nga eh. Pero parang maganda nga Pastor na ganito nagbibigay lang kayo ng mga backup eh. Oo nga eh, parang Kasi mas parang maganda mas nga ano yun eh, eh. Sundo na ako sumbot mas eh. nababaon eh. Mas nadidiin yung ano, nabibigyan ng ibang insight. No, nabibigyan Oo ng nga. ibang insight. May masasabi kami, may nasasabi kayo na hindi namin nasabi. So nadadagdagan, so mas nadidiin siya. So Mm. nawa po sa mga susunod na forum po natin ay makasubaybay po muli kayo at nawa ang biyaya ng Panginoon ay yung mga atin pong napag-usapan ay makapagpalawak po ito, palalim din ng mga pagkaunawa po natin patungkol sa usapin ng New Covenant o ng full grace no, na atin pong Yes. pinag-uusapan parati po dito sa ating pong page. So muli po isang mapagpalang gabi, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali kung nasaan man po tayo, pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Okay po, ayun no, kaya lang naman siguro majority, kaya maraming mga lies, no, dahil sa pagbabasa ng Bible na minsan ay out of context kasi hindi na iniintindi yung author's intended meaning, kaya laging payo dito ng ating pastor nito ating forum na pag nagbasa tayo ng Bible, tingnan natin yung konteksto, yung author's intended meaning, at saka tingnan natin siya in the light of the finished work of Christ para mababawasan yung mga lies na ating napapaniwalaan. Gandang gabi po, Brother Jerry po ng Grace Life Church. Yun. Magandang gabi uli sa inyong lahat mga kapatid. And by the way, sa mga nakakasumpong nitong program natin at kayo po ay interesado na bumisita sa aming pong worship center, kami po ay sa Binyan. Dito po kami sa Southwoods. Kung kayo po ay familiar sa Southwoods Mall, nasa likod lang po kami ng Southwoods Mall. So sa mga taga Binyan, San Pedro, Santa Rosa, yung malapit lang po dito sa amin. So kung kayo po ay gustong sumubok upang makinig ng mensahe po ng biyaya, kayo po ay very much welcome, no? Dito po sa ating ministry. Sa likod lang po kami ng Southwoods Mall. At kung kayo po interesado, pwede po kayo mag-comment dito sa comment section at magkaroon po tayo ng communication. Okay? So again, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ulit si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. See you po ulit next week para tayo po ay mag-aral ulit. Okay? God bless you all mga kapatid.